Hello guys, good morning dyan sa Pilipinas. Dito, good afternoon na. Mahugas ng mga kinainan at kwentuhan tayo. Wala kasi akong kausap, kaya yan, sinabon ko na ito at balnawan na lang. Yan. Ang topic natin sa pag-uusapan, kasi nako-curious lang kasi ako. Nako-curious lang ako. Bakit ang mga bagets nagugusto sa matanda? Sa matanda na. Ang iba nga, parang lula na lang nila. Ano ba ang dahilan? Marami naman mga bata dyan na talagang magugustuhan nila. Pero bakit nagugusto sa matanda? At totoo ba talagang mahal nila? Kasi kahit ang age gap nila ay sobrang agwat. Ang iba may 10 years, 20 years, 30 years. Minsan, ang iba 40 years, 45 years, 43 years. Ganyan. Yan. Kung mga 10 years, wala yung problema. Okay lang. Pero pag 20 years na, 30, 40 plus, ay parang hindi na yan, parang hindi na yan totoo. Kasi kung ang lalaki ay mga nasa 20s, ay parang kahit pa 30s, ay parang hindi totoo. Kasi anong dahilan? Bakit magugusto sila sa matanda? Maniniwala pa ako kung gusto talaga nila sa matanda, yung walang perang matanda. Yan, maniniwala pa ako na totoong pagmamahal yun. Pero, kung ang babae ay may pera, alam nilang masusunod ang luho nila, at gusto sila ng babae, ay talagang, susunggaban yun. Kasi, lumalapit ng swerte, di ba? Akalain mo naman, matandang babae na may pera, magugusto sa bagets na walang trabaho. Hindi ko naman linalahat ha. Walang trabaho. Nahihirapan sa buhay. Tapos may dumating na swerte na mapera ang babae. Ay talagang susunggaban. Sabi nga dyan, laman loob naman yun, laman loob, o pang laman loob, gusto sabihin, kahit matanda na, papatulan kasi may pera, pangkain, at masusunod ang mga luho sa buhay. O ano naman ang nagugustuhan ng matanda sa lalaki, sa bagets. Dahil kung gusto nila ng companion, mahanap sila nung kaedad-edad nila o malapit sa edad nila. Ganon. Hindi yung makuha ng bagets na parang apo na lang nila, di ba? Ano ang dahilan kung bakit nagugusto ang matandang babae sa bagets? Alam ko na. Alam nyo na ba kung ano? Malakas pa ang tuhod. Kasi nag-search ako, marami akong napag-alaman, karamihan pala sa mga babae, kapag matanda na, mahilig pa rin. Mas lalong nangangailangan. Hindi tulad ng ibang lalaki, pag magkaedad na,
wala na yung sa isip nila. Talagang kumakuha sila ng babae na yung makakasama-sama nila sa buhay. Ganun yun. Yan ang napag-alaman ko. Pero, kung ang babae, matandang na babae, nagugusto sa bagets, ang ibig sabihin yan, hindi lang companion ang kailangan niya. Yung, makalakas pa ang tuhod. Iyan. Dahil kung talagang kailangan niya ng companion, mahanap siya yung makakasama-sama niya habang buhay talaga. Pero ang bagets, hindi ka sigurado dyan. Alam mo kung bakit? Dahil kung wala ng pera, mahuhut-hut yan lalaki. Sa pasensya na sa sinabi ko. O wala nang maibibigay ang matanda sa lalaki, ay iiwanan yan. Maiwan yan. Hindi yan magugusto na panatiling ma-stay sa matanda. Kaya nga nagusto siya sa matanda kasi may pera. Pero kung walang pera, imposibleng magpatol yan. At kapag may pera, napapasunod mo. Kahit sabihan mo pa na halikan mo ang paa ko, mahalik yan dahil sa pera. Ganun lang yun. Ang tapos naman, ang gagawin ng lalaki, para hindi siya madiri, mainom. Mainom ang lalaki. Malasing yan. Kasi kung tabi siya sa babaeng matanda, tapos hindi siya lasing at talagang, hindi siya lasing, mandidiri siya. Kasi, siyempre, kulubot na. Kulubot ang katawan, kulubot na ang lahat. Pero pag lasing, ma-fantasize lang yan ng batang babae. Siyempre, pag lasing na, iba na ang kilos niyan. Nagiging mahilig na ang ibang mga lalaki pag nalalasing. Yan. Ma-fantasize na lang yan na sexing babae ang katabi niya. Okay na yan. Pero oras na hindi yan maglasing, madidiri yan. Siyempre ba naman, bagets ka, tapos satabihan mo ang kulubot ng babae? Nakakadiri yan. Kaya, yan? Malasing yan para, makaya niya. Saka yung pera na ibibigay sa kanya. Kaya, kayong mga babae na hiwalay sa asawa, o balo, at na kayo, matanda na kayo, at nag-iisa lang kayo sa buhay, at gusto nyong may kasama sa buhay, humanap kayo ng iyong kaedad nyo naman, hindi yung mas bata pa sa inyo, kasi, masagwang tingnan. At siguradong ang ibang tao dyan alam mo naman, sa Pilipinas, lalo na sa mga tabi-tabing nakatira, ay talagang pag nakakita ng hindi na niya nagustuhan, ay talagang topic yun. Yun ang pag-uusapan. Yun ang pag-uusapan sa magiging yan. Yun ang topic ng mga marites. Yan. Kaya, anong mangyayari sa iyo? Hindi ka na makakalabas. Preso ka na sa loob ng bahay mo. Kasi pag naglabas ka dyan, ikaw ang pagtatawanan ng mga tao. Kahit palalaki na medyo may edad na, masasaguan sa ganyan na kung ano pang sasabihin na, matanda na, mahilig pa. Maraming ganyan. Kaya kung kayo mahanap ng makakasama sa buhay, yung malapit sa edad nyo talaga. Hindi yung bagets. Para hindi kayo mahusgahan ng mga kapitbahay, ng mga tao. At siyempre, kung kukuha ka ng bagets at matanda ka na, at isang taon matanda ka na lang, ay yun talagang kaanuhan pa yun. Kabataan pa yun. Ilang taon pa yun bago tumanda. Pag dumating yun sa
edad na 40, wala na yung babae. Kasi sino man na ba tatanda ng matagal sa panahon ngayon? Sortihan lang. Kamaramihan ngayon, mga ano pa lang, si Tinta, matay na dyan sa Pilipinas. 75, patay na. Kaya, ano, kung mahanap ng mga kasama para hindi ka ma-stress, mahanap ng ano, yung kaedad mo. Para hindi kapag tawanan ng mga kapitbahay, hindi kapag gawing talk of the town. Yan, at para siguradong alam mong mahal ka. Kasi pag ang lalaki nasilaw sa pera, oh my God, talagang mapakita yan na akala mo mahal na mahal ka. Pero oras na hindi mo na yan bigyan at nakaipo na yung lalaki, maiwan na yan, malayas na yan. Isang araw, pag hindi mo na yan nabigyan, at puno na yung savings ng lalaki, maiwan na yan. Malayas na yan. Oh, sino ang kawawa? Yung matanda. Kasi talagang hindi naman yan ma-stay sa isang babaeng matanda na. Yan masabing I love you sa iyo. Ay, naku po. Ano lang yan? Matatamis na salita lang yan para tuloy ang ano, ang bigay ng pera. Lahat na problema niyan, problema ng mga pamilya, ibibigay sa iyo. For example, kung may sakit, kung may sakit ang isang family members, alam na mapera ka, matakbo yan sa iyo. Mahingi sa'yo. Pag hindi mo yan pinagbigyan, galit sa'yo. Pag may patay sa pamilya, malapit sa'yo. Ikaw ang magiging financer. Lahat na gastos sa funerals, ikaw ang magastos. Mabuti kung milyonarya. Ay, ang pera ay naubos. Kahit pa yan milyonarya, wala naman pumapasok na pera. Ubos ang milyon. Lalo na sa panahon ngayon, ang mahalin ng mga bilihin. Tapos meron ka pang sinusustintuhan. Hey, ang millions, unti-unting nawawala. Kasi wala naman pumapasok na pera. Palaging palabas. Lahat ng luho niyan, bibigyan mo. Damit, sapatos, jewelry, pagkain sa masasarap na restaurant. Lahat na gastos niyan. Aayusan mo talaga. Kapag bagets ang nakuha mo, gagawin ka lang niya na financer, gatasan, milking cow, asukarira. Ganyan yan. Di naman yan talaga magugusto sa matandang babae kung walang pera. Kaya ang mga bagets nagugusto sa matanda dahil sa pera. Lahat yan, susundin ka. Dahil pera. Pera ang dyan nakakasilaw. Sunodin yan, maski sabihan mo ng, halikan mo ang mga daliri ko. Halikan mo ang paa ko. Ay, masunod yan. Lahat na utos mo, susundin yan. Dahil, pera. Ganyan yan, pera. Sa pera lang talaga. Pero oras na wala ka ng pera, may bibigay, tingnan mo. Dahil sanay na sa luho, sanay na binibigyan ng allowance. Yan. Tapos hindi mo alam, yung binibigay mong allowance, mayroon palang jowa na iba. Yung pera mo ang ginagasto sa pang happy-happy nila. Lalo na kung wala na yung matanda. Wala yung matanda, ay, madali lang. Madali lang na kahit kausap mo yan, hindi mo naman alam kung sino ang katabi. Ay, hirap ngayon magtiwala talaga. Mabuti pa ng mga panahon talaga.
talaga nung kapanahonan at talagang kaya nga kinikilala ang mapapangasawa bago nagpakasal. Kasi kinikilala ang totoong ugali ng lalaki. Kaya nga may tinatawag na pamanhikan. Kaya ang mga mag-asawa noon tumatagal talaga. Pero yung dalian mo lang, nakita mo ngayon, kayo na. Oh, hindi mo naman alam ang tunay na ugali. Siyempre, yung lalaki yun, mapatol yun. Eh. Kasi, madatong to, may pera ito. Yun lang naman yan. Sa lalaki, walang mawawala. Kahit alam niya ng mga tao na pumatol siya sa matanda. Sasabihan pa yan na, ang swerte mo naman, nakakuha ka ng ng maperang matanda. Oh, proud naman yung lalaki. Kasi walang mawawala. Pero ang babae, pag iniwanan, malaking issue yan sa tao. O, tingnan mo, pera lang minahal dyan. Pera lang, naubusan na yung matanda, kawawa man. Linayasan na, Yun, may asawa ng iba. At may pamilya na. At mayaman na. Sino ba naman ang hindi yayaman na palagi mong binibigyan ng pera? Libre lahat. Utusan mo lang ng pera. Utusan mo lang na pera. Maubos ang pera mo. Tapos pag may birthday, bibigyan mo ng pera. Bibigyan mo ng regalo. Hahandaan mo pa. Pag maalabas, ikaw ang magastos. Ikaw ang magastos sa restaurant. Lahat yan. Maubos. Kahit may milyon, unti-unting yan, maubos. Paano kung nagkasakit ang babae? Wala. At, pag nagkasakit ng babae, kasi matanda na, pag matanda na talaga sa panahon ngayon, madaling magkasakit. Paano na, mapapawasan na, ma-realize, paunti ng paunti ang aking millions. Paunti ng paunti. Pagdating ng panahon, kung tumagal pang buhay niya, mayaman na yung lalaki. Iiwan na siya. Kasi hindi naman panhabang buhay, ang lalaking iyon ay ma-stay sa matanda. Siyempre, mapamilya naman yan. Mahanap yan ng bata. Babae, mga Pilipino ganyan Tingnan mo, kahit sa pelikula, ang mga lalaki nahanap ng mas bata. Kaya nga yung mga karamihan na may mga asawa na, nahanap ng mas bata sa asawa nila, pinapalit. Kasi, mas mahilig ang karamihan sa mga Pinoy, mahilig sa mga batang babae na makakasama nila o magiging girlfriend. Napatulag talaga ang mga bagets sa matanda kung may pera. Pero kung walang pera, hindi yan mapatol. Paghalikan mo lang yung matanda, susuka na yan. Pero pag lasing, kahit halikan mo yan, okay lang yan kasi lasing. Ang kakala niya, inahalikan niya si yung mga sikat ng mga artista o yung girlfriend niya. ay. Tapos naniniwala naman yung matanda na mahal siya. Kasi karamihan ngayon, madaling maloko. Ako nga, ilang beses lang naloko. Hindi pa naman ako masyadong matanda noon. Pero ilang beses na ako naloko. Kasi sa panahon ngayon, mga suitik ng mga lalaking Pinoy. Ay, naku po, yan ang natutunan ko. Kaya, karamihan talaga sa mga Pinoy, na mga lalaki, hindi naman sa mahilig maghuthut sa matandang babae. Pag wala ka ng maibigayan, mahanap na sila nung nila, gusto nilang babae na hindi nila ikakahiya na iparada sa kalsada, ipakilala sa mga
sa ibang tao, yung ano, pero pag may pera, ipakilala mo yan sa pamilya, tatanggapin yan dahil nakikita nila yung pera at maano rin sila, mabibigyan. Kaya okay lang yun. Pero yung mga ibang tao, nakakita, Diyos ko po, uso pa naman na, ma-spit sa ground ang mga tao. Pag nakakita, hindi nila na gugustuhan. May nakita na ko niyan nung kabataan ko. Iyong original, nakita iyong pangalawang asawa ng asawa niya. Ay, nag-i-spit sa nagbumura at nag-i-spit sa ground. Grabe, pati yung mga nasa tindahan, nagtatawanan. Ano yun, ha? Magkasing edad pa yun. Pareho naman yung edad nila. O, lalo na kung mas bata pa. Ganyan ang mga tao sa Pilipinas, eh. Pag hindi nagugustuhan nila, talagang ang tingin sa iyo, hindi mo parang kainin ka. Kaya, hindi tulad dito sa Canada, walang nakikialam kung ang maging asawa mo ay mas bata sa iyo. Walang pakialam mo ang babae matanda, ang lalaki bata, walang makikialam. Kasi normal naman yan dito eh. Na ganyan, na karamihan sa mga bata din dito napatol sa mga edad na kasi may pera din. Pero sila? Mga foreigner. Mga foreigner sila. Pero dyan sa Pilipinas, kumuha ka ng bagets na bata, maghim asawa mo. Ay, Diyos ko po. Hindi mo sigurado kung ano yan. Ma-stay yan sa iyo habang buhay ka pa. Maano lang yan eh. Ma-save lang yan ng pera. Pag nagsawa na yan at marami na yan na-save, tatakas na yan. Mawawala na yan na parang parang bula. Yung ang tinatawag na ghosting. Kaya mahirap talaga na basta ka na lang makikipagrelasyon sa isang lalaki na hindi mo kilala. Dahil lang nagustuhan mo. Parang napunta ka sa nightclub, may lalaking nagustuhan ka, parang nag-pick up ka lang ng yung one night stand, ganun yun, parang ganun. Kaya lang, ginawa mo na. Ay, syempre, mapatol kasi sunod ang layaw. Kaya ako, hindi naman sa nadala na ako. Na na ganyan. Na magugusto sa isang matanda. Sino ba naman magugusto sa matanda? Paano ha? Wrinkles na itong kamay mo. Wrinkles na ito. Wrinkles na ito. Yan. Wrinkles na yan. Pagkatapos, ang liig mo, wrinkles na. Ang mukha mo, wrinkles na. Nabata lang ang ibang matanda dahil nagpaparitoke. Pero, ang liig nila, nakikita naman na, na yung tinatawag na turkey neck. Diba ang turkey? Merong na dito, kalay na. Tapos, ang puwit mo, laylay na. Ang legs mo, minsan nahalata na rin na may mga cellulite dyan, yung mga taba-taba. Ganun na yun. Tapos yung puwit mo, parang malambot na. Hindi na firm. Pindutin mo ang puwit mo, pag nag-uupo ka, mo yung buto, nararamdaman mo na. Ganyan. Pero ang batang-bata, ay Diyos ko po, maganda ang kutis, maganda pa dito, wala pang wrinkles,
sariwang-sariwa, ang katawan, ang tiyan, maganda, wala pang tinatawag na yung mga kamot, yan, at walang taba. Oh, hindi, baski mataba, hindi halatang ano na may mga wrinkles na dyan sa tiyan. At ang puwit, firm. Oh. Pero hindi pwede makikumpara sa mga bata. Nakakahiya. Ako ayoko makikumpara sa mas bata sa akin. Kasi nahihiya ako. Dahil alam ko naman na wrinkles na ang mukha ko. Wrinkles na ang leg ko. Wrinkles na ang mga kamay ko. Wrinkles na dito. Kasi siyempre, pag nasa sisintahan ka na, halata na. Lalo na kung 70, ala, 75, 80, 85, 90, ala, 95. Oh. Halata na talaga yung wrinkle sa katawan. Hindi na yun matatago. Tapos, maakyat ka sa hagdan, masasakit na yung balakang. Oh. Tapos, yung boyfriend mo, malakas ng malakas. Kayin ka na lang. Oh, ang iniisip na lang ng yung lalaki, basta pera, okay lang. Kahit nakakahiya na akay-akayin ko ito sa kalsada. Dahil sa pera. Ganyan yan. Kaya ay naku po. Ang mga lalaki talaga pang pera. Papatol yan kahit alam nilang matanda na. Pag marami ng pera, madatong na. Hala, maano na yan, mabukas na yan yung mga business nila. Oh. Tapos pinahawak ng business. Di wala kang kaalam-alam. Sa kanya na yung business. Ay, nako po. Kaya kawawa. Kawawa ang mga babaeng sobrang tiwala. Mga pinagdaanan ko na yan. Kaya ako nadala na at natuto na ako. Kaya lang naawa ako duman sa mga matatanda na hindi natututo sa mga kamalian nila. Sungkab lang na sungkab. Kasi ang alam nila, may pera naman ako. May millions naman ako. Wala akong pakialam kung ubusin ko ang pera ko. Total, once lang naman tayo mabubuhay. Ganyan ang karamihan ng mga papamigay ko tong pera ko. Total, basta masaya ako. Total, sandali lang ang buhay natin. At least, naging masaya ako. Ganon. Hindi naiisip na pagpatay ka na, hindi ka naman maalala, tatawanan ka pa. Ay, salamat. Bago ka namatay, ay nakadatong akong masyado. Marami akong nakuhang pera sa'yo. Yung ang nangloko sa akin, sa yung pag-invest ko ng Indifilm, nag-wish na mamatay na ako. At pinagkalat pa na baliw ako. Pinagkalat pa na ako, baliw. Baliw daw ako. Malala na daw ang ang tama ko. Kailangan ko ng professional help. Kaya, tingnan mo yung nag-invest din ako doon sa fish farm. 3 taon yun, nag-invest ako. Sino na ngayon ang maswerte? Wala ni isang isda, hindi ako nakatikim. Sino na ngayon ang maswerte? Yung napangasawa. Di ba? Kaya, yun? Dapat, huwag masyadong galante sa lalaki. Kasi hindi mo naman alam na totoong mahal ka. Ako nga, sa business lang,
naging sweetik. Hindi naman ako kusang nagbibigay ng pera sa lalaki na panggastos niya. Sa business yun ha, nag-invest ako. Yun, may mga ibang tao nagmalasakit sa akin. Nagsabi sa akin na hintuan ko na yung anong yun, yung 15 hectares sa fish farm. Kasi wala kang mapapala. Kaya yun, may narinig akong mga ano, na wala naman. Ngayon, sino nakinabang? Wala akong habulan kasi ang excuse sa akin, palaging ano, palaging wash out. Wala ka ng habol. Kasi, ano yan eh, wala kang habol dyan sa ano yan. Wala ka naman, nandito ka. Siya nasa Pilipinas. Kahit hindi yun nawawash out, kasi hindi mo naman nakikita, ibibinta ang laman ng ano, ng fish farm. Siya ang nagkapera. Ako ang lugi. Hindi malang nakabalik sa akin. Sa 3 taon na ibinalik ko, ginastos ko doon sa fish farm. Sunod noon, nag-invest ako sa IndyFilm kasi akala ko makakabalik sa akin yung ano, perang nagastos ko sa fish farm. Lalo naloko din ako. Wala. Kasi ganito yun. Nagkamali ka na, hindi magagamot ng isa pang pagkakamali. Naloko din ako. Kinuha din yung budget, pera yun ng mga anak ko. Tapos meron pa isa. Naloko din ako. Ang usapan namin, ano yun? Maano din siya sa sa IndyFilm. Mairesibo ako niyan. Pero anong sabi sa akin? Ayaw niya na daw. Ayaw na daw mag-ano sa IndyFilm. Ayaw na. Tapos sa akin na mabili ng kotse. Para daw pagdating dyan sa Pilipinas, may kutseng, panggala, pang pick up sa akin, at kung saan mapunta, may sasakyan, ay ako naman, naniwala ulit, nauto. Ano ang nangyari? Nung makuha na yung pera, nawala na. Nawala na parang yan. Ano yun? Nawala na parang, ano bang tawag niyan? Yung nagusting, parang bula. Wala ka naman magagawa kasi nandito ka. Hindi ka naman makakapag-akusa. Hindi mo naman maakusa kasi nandito ka. Nandito ako. Tapos, yun. Nag-wish din yun na mamatay na ako. Kasi, ginugulo ko daw ang buhay niya. Ganon. Samantalang hinahanap ko yung pera, inaibalik sa akin. Kaya mahirap magtiwala talaga. Kaya, kayong mga kababaihan dyan, na maraming pera, akala nyo walang katapusan, huwag kayong magtiwala, huwag na kayong gumaya sa akin, na nauto-uto. Mabuti sana kung nandyan ako sa Pilipinas at malapit ako kay Senator Raffy Tulfo para mahabol ko yung pera. Ay wala nandito ako. Nandito. Kaya ngayon na ako, nang isipan ko, anong tawag nun, na nga, educate ng masyado, kaya hindi na ako
Hindi na ako maano yan. Ha? Hanggang ngayon, meron pa rin sa akin ng mga nagme-message na yan. Nasabihan ka, oh, ang ganda mo. Hindi nagbabago ang mukha mo. Maganda ka pa rin, Dewey. At pangututo yan eh. Oh, ang sexy mo. Alam ko naman na hindi ako sexy. Alam ko naman na matanda na ako. Yan, ay, ang bata mo pa, hindi nagbabago ang mukha mo. Parang ano yan. Dalaga ka pa rin, ang ganda-ganda mo. Oh. Ay, may mga may cuts yan, pag ganyan. Yan. Kaya, lahat ng mga nangloko sa akin, tinawag akong baliw ako, sirang ulo ko. Kailangan ko ng ng professional help. Sabi ko nga, sino kaya nagkukwento dito na sirang ulo ko? Nagkukwento na sinisiraan ako, na sinasabi na sira ang ulo ko. Ay, hindi naman sila magkakilala, pero pareho ang na sirang ulo mo. Magpatingin ka na sa professional help. Dahil baliw ka na. Baliw na daw ako. Yan. At kailangan ko daw na na ma-hospital, mental hospital. Kasi baliw na daw ako. Siguro may nag-contact. Na siniraan ako. Nagpanig pa doon sa sa nangloko sa akin. Sinabi pang, ay oo, sira ulo niyan. Baliw yan. may tinawag ba naman ako mental problem? May mental yan. Mental problem yan. Pareho yung mga nangloko sa akin. Tinawag ko ng ganyan. Siguro sabi ko, may nag-contact dito. At siniraan ako. Taong galit sa akin, na nakakikilala sa akin. Siniraan ako. Kaya tinatawag akong baliw ako, sirang ulo ko. Kaya naniwala naman. Mabuti nga, wala ako dyan. Dahil kung nandyan ako sa Pilipinas, matagal na. Nakahingi na ako ng tulong kay, Rafi Tulfo. Ay, nagkataon na nandito ka ako. Kaya, wala. Sila, swerte sila. Sila sa akin. Nadugasan ako. Marami naman ang duga sa akin. Di lang naman ibang tao. Marami nang duga sa akin. Dinugasan ako. Sobrang tiwala ay. Sobrang tiwala. Kaya yan. Yan ang aking ang experience ko na makipag-deal sa mga Pinoy na hindi mo masyadong kilala ang ang ugali, ang totoong ugali na mga mukhang pera, na mga talaga, na mga sweetik. Yan, papaniwalain ka, akala mo totoong totoo. Yan pala, mga artistahin. Okay guys, tama na ito. At na, ayan. Na, 40 minutes na pala. Kaya, mag-iingat kayo dyan sa mga mapipera. Pag may naglapit sa inyong mga bagets, o may nagustuhan kayong bagets, ay please, ingat. Dahil talagang mapatol ang mga bagets. Kahit sa matanda na. Dahil pera. Akalain mo naman, sunod ang layaw.
Para silang nanalo ng sweepstake. O, mga ano yan, maipon yan na maipon. Pag mayaman na yan, bigla na lang yan mawawala. Pati ang mga business na katiwala mo. Hindi mo naman alam na ang income niyan, ibibigay sa iyo. Makupit yan, kasi wala ka. Wala naman nakakakita. Marami na ako kayo napanood sa diyan sa YouTube na mga nagrereklamong mga babaeng na matanda ng babae na na loko sila ng mga bagets. Pinapanood ko yan. Yan tinatawag na love scam. Kailang karamihan talaga hindi natututo sa mga pagkakamali nila. Kasi masabi sila, nagkataon lang yun. Hindi natututo. Pero pag natuto ka na doon sa unang mong pagkakamali, hindi na mauulit. Mahanap ka na yung talagang karapat-dapat na lalaki. Yung matulong sa iyo. Yung mabigay din sa iyo ng pera. Hindi yung hutang ka. At ma-save yun. Ma-save yun. Pagkatapos niyan, bye! O, mahanap na yung mapapangasawa. O, sino na ang maswerte? Yung mapapangasawa. O, ano nangyayari? Iiyak-iyak na. Oh, hiniwan mo ako. Lahat binigay ko sa iyo. I-give up ko ang lahat. I-give up ko ang lahat para sa iyo. Tapos iniwan mo ako. Bakit ginawa mo to sa akin? Oh, ganyan ang gagawin mo. Gagawin ng... pag nauto-uto talaga. Pag na-inlove talagang na-inlove, nabulag sa pagmamahal, naluloko talaga. Pinapairal yung puso, hindi yung utak. Dapat sa mga pag may matanda na, maging isipin na nila ang kanilang kinabukasan. Maging mautak na. Okay, maraming salamat guys. God bless.